So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay. So once again, this is Mamay Love Advice at nandito na naman ako upang mag-share na naman ng dagdag kaalaman and tips tungkol sa ating buhay pag-ibig. Ayan, so at this moment of time, napakaganda po ng ating magiging topic ngayong gabi. So wag natin masyadong patagalin. Ano ba magiging topic natin ngayon na siguradong makakatulong sa buhay ng ating mga solid subscribers. So, ang topic natin ngayon is mga bagay na kailangan mong gawin upang lalong mas maghabol sa'yo ang isang lalaki. Ayan. So, tuwan-tuwa na naman ang ating mga subscribers na girls dahil para sa inyo na naman ang ating mga tips na i-share ngayong gabi. Ayan. So, ayun nga mga kamamay, kung sa tingin ninyo kayo na lang palagi ang naghahabol ng oras ng isang lalaki, kayo na lang palagi ang sumusunod sa kanya, kayo na lang palagi ang nagdi-demand o nagiging needy na kayo pagdating sa kanyang oras. So ito na mga kamamay ang kailangan mong gawin upang sa pagkakataong ito, sila naman ang maghabol sa inyo, sila naman ang bumuntot sa inyo at hindi nyo na sila kailangan pang isipin kasi sila mismo ang magwo-worry kung ano man ang ginagawa mo sa araw-araw. Sila ngayon ang hindi mapakali sa pag-iisip kung ano ba ang status niya pagdating sa buhay mo. So huwag natin masyadong patagalin mga kamamay. If ever na gusto mo yung mga ginagawa kong video ganito, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi kang maging updated sa lahat ng mga love advice na maaari kong i-share dito. Okay? So kung nakapag-subscribe ka na, maraming salamat. At ano nga ba ang number 1 tips upang lalong mas maghabol sa'yo ang isang lalaki? So number 1, huwag mong ibibigay ang lahat-lahat. Okay? Napakalalim ito mga kamamay. Sa madaling sabi, hindi mo kailangang ibigay ang lahat para lamang mahalin ka ng isang lalaki. Hindi mo kailangang ibigay ang lahat para habulin ka ng isang lalaki. Kasi ang cycle o ang isipan ng mga lalaki kapag ka ibinigay mo ng lahat, wala na silang hahabulin pa sa'yo. Wala na silang aabangan. Kung sa movie wala nang aabangan pang kapanapanabig na istorya. Okay? Kasi ibinigay mo na lahat eh. So umpisa pa lamang ibinigay mo na lahat, wala ka nang itinira. Wala nang hahabulin sa iyo ang isang lalaki. Ika nga nila kapag ibinigay mo kaagad ang diamond, wala na. Tapos na ang movie kapag ka ganon. Nakuha na nila kung ano yung dapat nilang kuhanin. Kaya kung ako sa inyo mga kamamay, hanggat maaari kung hindi pa panahon, huwag munang ipapipitas ang durian. Tatandaan nyo yun mga kamamay, huwag na huwag. Ang isang durian kapag ka pinitas ng hilaw, pinitas ng maaga, hindi pa tama sa panahon, asahan ninyo na iluluwa yan ng lalaki. Kasi hindi niya gusto yung lasa. Kasi mananawa siya, hindi niya mai-enjoy, hindi niya babalikan. Okay? Kasi mararamdaman niya, malalasahan niya is mapait, mapakla kasi hindi pa hinog sa panahon. Yan yung sinasabi ko sa inyo na kapag ka ang pag-ibig ay pinilit, kapag ka ibinigay mo agad ng hindi pa panahon, yung inyong mga durian na yan, sinasabi ko sa inyo, iiwanan yan at hindi lubos na mai-enjoy at hindi niyo makakasama. Okay, sa mahabang panahon ang isang babae kapag kaganyan. Kaya mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, kung gusto nyo na makita ang isang lalaking seryoso sa inyo, huwag nyong ibigay ang inyong durian. Okay? Tingnan natin kung sino yung willing maghintay. Tingnan natin kung sino yung willing ilaan yung kanyang oras o maglaan ng maraming oras para sa inyo. Hanggang sa dumating yung pagkakataon na mahinog yung mga durian ninyo at mapitas ng hinog, ng matamis at ng maayos. Okay? So, ang isang lalaki kasi kapag ka nanawa yan, kasi nga ibinigay mo kaagad ng maaga, iiwanan ka niyan. Sigurado ako sa iyo, iiwanan ka niyan. Pero kung hindi mo yan agad ibibigay, tingnan natin. Kung may mang-iwan, okay lang. Kung hindi mo ibigay at iwanan ka, okay lang. At least wala siyang nakuha. Okay, naalagaan mo yung prutas mo. Naalagaan mo yung durian mo. Okay? No hard feelings, walang nakuha. Okay lang na maiwan ka. Okay? So kapag ka dumating naman yung time na talagang hinintay ka, dumating yung tamang oras na talagang hinog ka na. So at least makikita mo yung totoong magmamahal sa'yo. Okay? Kasi time can only tell
Who's those person na talagang willing na maglaan ng oras kasi nga mahal ka nito? Okay, yan yung number 1 tips ko sa inyo mga kamamay para mas habul-habulin ka ng isang lalaki. Huwag na huwag agad ibibigay ang lahat-lahat. Alright? So number 2, mag-self-improve at mag-makeover ka. Mga kamamay, napakaganda nitong tips na to. Mga girls, huwag nyo itong baliwalain. For most of the time, kaya yung ibang mga lalaki is nauumay, tumitigil sa paghahabol. Kasi hindi po pinapanatili ng isang babae yung kanyang daily improvement sa araw-araw. What do I mean? Hindi nila pinapanatili yung pagpapaganda sa kanilang sarili. Yung kanilang buhok, hindi sinusuklay. Yung kanilang mukha, hindi man lang naghihilamos. Okay? Hindi man lang nagtututbrush. Pag umimik, amoy na amoy. Diba? So sino ba namang lalaki mga kamamay ang mag-i-enjoy? Okay, nahabulin ka, i-treasure ka, asamin ka kung ganyan ang inyong personality. Kaya kung ako sa inyo mga kamamay, okay, mag-makeover kayo, ayusin ninyo. Baka kasi isipin ng isang lalaki, kaya iiwan nila kayo, is hanggang dyan na lang ang itsura ninyo. Hindi na kayo magbabago. Yan na talaga yan. Diba? Pero kung sa tingin ninyo, sa sarili nyo, meron pa kayong ibubuga, meron pa kayong igaganda, meron pa kayong i-improve, meron pa kayong i-evolve nyo na mga kamamay, pagandahin nyo na, ibigay todo nyo na mga kamamay, para makabog ang kanilang mga damdamin na talagang mas mahalin kayo at mas habulin kayo. Kasi may i-improve pa kayo, kasi may igaganda pa kayo, kasi may mas ibobongga pa kayo mga kamamay. Okay? Huwag nyo kalilimutan yan, mag-makeover kayo, mag-self-improve kayo, makakatulong yan upang mas habul-habulin kayo at mas asamin kayo ng isang lalaki. Alright? So number 3, mag-workout ka. Okay? Pagandahin niyo po yung katawan ninyo. Sabihin ng iba dito, kamamay, kung ano yung ibinigay sa atin ng may kapal, yun na tanggapin na natin. Kung mahal talaga kayo, mahal kayo kahit ano pang katawan mo. Oo, may mga ganyan lalaki, pero hindi lahat. Okay? Yung kagustuhan ng isang lalaki, minsan nagbabago, nawawala. Bakit? Kasi nung nakilala kayo, ang sexy-sexy nyo. Tapos nung naging kayo, tumaba na kayo. Ayan, ilang layer na yung bilbil ninyo. Tapos sabihin nyo, okay lang sa inyo na ganyan. Sasabihin nyo na okay lang kasi sabi naman ni Jowa, okay lang kahit tumaba ako, wala namang magbabago, mahal pa rin daw niya ako. Well mga kamamay, huwag kayong kumapit sa mga salita lamang. Salita yan po pwedeng magbago. Okay? Para sigurado mga kamamay, huwag kayong magstay sa comfort zone nyo. Sabihin ng iba dito, ang hirap-hirap namang mag-workout, ang hirap-hirap mag-jogging, mag-ensayo, mag-exercise. Dito na lang ako sa bahay, kakain na lang ako ng fishballs, kwek-kwek at saka kung ano-anong gusto ko. Well, sinasabi ko sa inyo mga kamamay, mga visual creature, kaming mga lalaki, sasama ko na ako. Lahat kami visual creature. Okay? Kung anong nakikita namin sa paligid, possible pwede kaming ma-attract, pwede kaming maakit, sumunod. Okay? Sa ganong standard. Masanay kami na, maganda pala yung sexing ganon. Maganda pala kapag kabalingkinitan ng katawan. Tapos ikaw ganyan, ang taba mo. Oo, sorry to say, pero visual creature ng mga lalaki. Hindi maghahabol sa iyo ang isang lalaki kung pataba ka ng pataba. At hindi rin naman maghahabol sa iyo ang isang lalaki kung papayat ka na ng papayat. Kailangan mag-workout ka, mas maganda po sa katawan yon. Hindi kasi okay yung sinasabi nila na diet lang ng diet, walang workout. Pansinin ninyo, kapag mataba ang isang tao, isang babae, isang lalaki, tapos nagbawas lang siya ng pagkain, di ba? Hindi maganda ang pangit ng katawan nila. Parang bagsak yung kanilang kalusugan. Hindi kagaya yung nagwo-workout talaga na nai-improve nila. Kung sila is kinulang dito sa hulihan, kaya nila yung pagandahin. Kung sila is kinulang dito sa harapan, kaya nilang punan ng mas maganda, ng mas hot, ng mas maayos, ng mas kaakit-akit. Yun yung pinagkaiba ng diet lang at nung may kasama ng workout. Okay? So mas mahalaga para sa akin kung sabay nyo silang gagawin. Sigurado ako, ang isang lalaki hindi magkamayaw sa pagkahabol sa iyo kapag nakita nila na meron kang transformation from fat to sexy, from skinny to yummy, di ba? So yan yung isang tips ko mga kamamay, kailangan mag-workout kayo, mag-exercise kayo, ayusin niyo ang katawan ninyo, wag puro depende na lang sa sinasabi ng inyong mga jowa. Minsan kasi sinasabi lang na tanggap kita kahit mataba ka para hindi kayo masaktan kasi hindi niyo kayang gawin yung gusto nila para sa inyo. Okay? Yun ay ginagawa nila para matakluban
yung kanilang masasakit na salita na pwedeng sabihin sa inyo ng mga salitang makakapagpangiti sa inyo. Tatandaan nyo yan mga kamamay. Alright? So next, maging malinis at mabango. Ayan. So napakahalaga din ito mga kamamay. Sasabihin ng iba, sa isang araw na ako liligo, okay pa naman yung amoy ko, hindi pa naman ako pinupuna ni jowa. Okay? Wag ganon. Wag nyong hintayin na sabihan kayo ng jowa na nyo na maligo-ligo muna at talagang amoy sanggol na ng kalabaw. Wag ganon mga kamamay. Kung kinakailangan 2 times a day kayo manligo kayo. Kung na-feel nyo na naiinitan kayo, nalalagkitan kayo, manligo na kayo mga kamamay. So ang hirap tumabi sa gabi kung matutulog kayo at napakalagkit ng inyong pakiramdam. Okay? Tapos ang inyong source of air lang sa gabi is abaniko. Diba? So isipin nyo yun mga kamamay. Hindi ko naman sa nilalahat pero kailangan nyo rin ayusin yung hygiene ninyo mga kamamay. Especially sa gabi kung kayo is matutulog na. Okay? Baka mamaya sa halip na habulin kayo ng isang lalaki is layuan kayo. Okay? Bakit? Kasi yung hygiene nyo na lang, hindi nyo ba maingatan? Okay? Hygiene. Tapos, kung kayo is maliligo, samahan nyo ng konting pabango para sa ganun, mas ma-attract pa ang isang lalaki sa inyo. Para mas isipin kayo, para mas asamin kayo. Kasi, alam nyo na yung amoy nyo, mabango, nakakahalina, amoy sampagita. Diba? So, isa yan tips mga kamamay upang mas habul-habulin kayo ng isang lalaki kapag nakita nila na amoy nila, naramdaman nila na talagang ang presko nyo, ang bango nyo, ang fresh nyong tingnan at kasama. Okay? So, panatilihin ninyo ang good hygiene. Napakahalaga niyan. At syempre, yung pabango, lagay din kayo paminsan-minsan. Alright? So, next. Pumili ka at mag-post ka ng pinakamagandang picture mo sa social media. Okay? So, yung iba kasi, kapag sila ay magkasama, hindi nila masyadong natitingnan yung kanilang yung mukha na kanilang mga jowa. Pero kapag ikaw nagpicture ka ng isang magandang anggulo, ng isang larawan mo sa social media, okay? So, makikita niya kung gaano ka kaganda. At yung mga kalalakihan na nag-aalangan sa inyo, yung halimbawa, ginost kayo, matagal na panahon nang nawala, nakita yung picture ninyo sa social media, at nagandahan sila, nasabi nila na, ito na pala siya, parang nag-improve talaga, nag-makeover, nag-self-improve, ang ganda, balikan ko kaya to. So, dyan mag-i-start yung paghahabol ng isang lalaki kapag nakita niya yung picture ninyo sa social media. Kasi mamimiss kayo ng mga yan Kapag nakita kayo at matagal na panahon kayong hindi nagkita, bigla kayo makikita sa social media, asahan nyo bigla siya mag-chat. Asahan nyo bigla siya magme-message. Yung iba tatawag pa. Bakit? Kasi namimiss nila kayo. Kasi nagbago na kayo, gumanda kayo, di ba? Akala nila, ganun lang kadali. Igogos nila kayo, tapos bigla sila magpaparamdam. Lahat nagbabago. Okay? So kaya mga kamamay, for most of the time, mag-ayos kayo ng itsura, gaya ng tips ko kanina, mag-self-improve kayo, at kumuha kayo ng pinakamagandang picture at i-post nyo sa social media. Sigurado ako marami ang maghahabol sa inyong mga kalalakihan. Alright? So next, gamitin nyo yung reverse psychology o baliktarin ninyo ang sitwasyon. Okay? Baliktarin nyo ang sitwasyon. Kung sa tingin ninyo, meron kayong hindi pinagkasunduan ng lalaki, okay, naghahabol ka sa kanya at siya naman palayo ng palayo. Lagi ko sinasabi sa inyo, okay, maghahabol para hindi lumayo yung isang lalaki. So ang gawin nyo is i-reverse psychology ninyo. Kung ano yung ginagawa niya pagbabaliwala sa iyo, ganun din ang gawin mo. Kung ano yung nararamdaman mo sa kanyang ginagawa, iparamdam mo din sa kanya kung ano ang kailangang maramdaman kapag ginagawa sa kanya yung ginagawa niya sa iyo. Ang hirap unawain, no? To make it short, baliktarin ninyo ang sitwasyon ng bawat isa. Kung siya, hindi ka pinapansin, huwag mo rin pansinin. Kung siya hindi nagchat-chat, huwag mo rin i-chat. Diba? Magtataka yan. Bakit bigla kang nawala? Bakit bigla kang hindi nagparamdam? Bakit bigla kang hindi tumatawag? Hindi ka nagchat-chat? Hindi ka nagme-message? So, lahat magtataka. Okay? Lahat mawawala at siya maninibago. Okay? So mararamdaman niya kung ano yung pakiramdam ng hindi message, mararamdaman niya ang pakiramdam nung hindi ka tawagan. So lahat ng naramdaman mo, yun mismo ang babalik sa kanya.
Kaya kapag ka nag-worry siya na baka meron ng ibang lalaking pumaporma sa iyo, ibang lalaking nanliligaw sa iyo, mabilis pa sa alas 4 mga kamamay, tatawagan ka niyan, maghahabol yan sa iyo. Okay? Kasi yung ibang mga lalaki kapag nakikita nila na naghahabol sa kanila ang isang babae, lalo silang nagpapahabol. Okay, lalo nilang ginagawa yung asal. Kaya kung ako sa inyo mga kamamay, huwag kayong maghabol. Huwag niyong ugaliing maghabol sa isang lalaki kasi lalo silang lumalayo. Ang gawin nyo, kayong magpahabol. Baliktarin ninyo ang sitwasyon. Yung tinatawag na reverse psychology, sigurado ako effective yan mga kamamay. Alright? So yan lang mga kamamay, sana kahit pa paano is makatulong ang simpleng video ito para sa ating mga subscribers na nangangailangan ng ganitong klase ng tips. Ayan. So bago ko tapusin to mga kamamay, gaya na sabi ko palagi at pangako sa inyo, magsha-shoutout po ako. Nautal-utal pa. Magsha-shoutout po ako ng ating mga subscribers na nag-comment doon sa ating isang channel. So doon po sa Home of Love Advice. Sabi ko po sa inyo, mag-comment kayo dyan sa mga video ginawa ko dyan at huwag niyong kalimutan na mag-subscribe para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga video na ina-upload ko. So ito po yung mga nag-comment at nagpapa-shoutout. Okay? So mega shoutout muna kay Pretty Maymay. Ayan, so magandang gabi. Ate Maymay, Pretty Maymay, kay Josie Marapaw. Ayan, so maraming salamat idol. Lagi ko nababasa yung comment mo. So salamat sa pagsuporta. Kay Rose Munoz. Ayan, so Rose, ang ganda ng pangalan mo. Ayan, so ingat palagi and thank you for commenting. Mega shoutout sa iyo. Kay Cherry Ann Magbanwa, salamat din po ma'am sa palaging panonood and mega shoutout kung saan man po kayo naroroon. And lastly kay Melanie Pateo, ayan ma'am, maraming salamat at na-shoutout na po kita. So sa mga shoutout ko, ingat po kayo palagi and sana ay magkaroon kayo ng mas maayos na flow ng inyong relationship. Okay? So yun nga pala mga kamamay, gusto ko lang mag-subscribe kayo doon sa ating isang channel kasi makakatulong din po ito at nag-upload din po ako dyan ng mga video tungkol sa love advice na ganito. Okay? So hanggang sa muli mga kamamay, sa magkapa-shoutout, huwag niyo kalimutang mag-comment. Alright? So hanggang dito na lang. Salamat at paalam.